Good morning po sa inyo muli at, happy to see you po ngayong pong araw na 'to at patuloy po tayo na pag-aralan po natin, tapusin po natin itong pakikinig po natin ng salita ng Diyos patungkol po, ano ba yung purpose ng buhay mo? At sa umagang ito naniniwala ako, ito po yung makikita yung kabuuan, ano yung reason bakit ka, nabuhay sa mundong ito at magkakaroon ka ngayon ng direksyon, 'di ba kapatid? So ang una po na pag-aralan po natin, ginawa tayo ng Diyos sapagkat ito yung kagalakan niya, na makita ka na nandito sa mundong 'to, special ka sa Panginoon. Ang pangalawa naman po, ginawa tayo ng Panginoon para sa kanyang pamilya. It is not a religion but it's a family full of relationship, full of love, 'di ba po? At ang pangatlo po, nakita po natin 'yan, ginawa tayo ng Lord to become Christ-like. Ginawa ng Panginoon tayo ay para maging kawangis tayo ng Panginoon in character, not to be yung maging isang Diyos kung hindi isang character ng Panginoong Jesucristo na kung saan siya po ay mapaglingkod, mapagmahal, 'di ba? Hallelujah. At yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. At ang pang-apat po naman, ginawa tayo ng Diyos para tayo ay mag-serve sa Kanya. Hindi lang po yung mga angel ang magse-serve sa Lord, kung hindi tayo rin mga tao na kanyang nilikha bilang mga anak niya. So, sa ating pong pag-aaral po sa umagang ito, gusto ko po muling basahin sa inyo ang 1 Peter 4:10. Binigyan tayo lahat ng Diyos na kung saan tayo ay binigyan ng ability. Sabi dito, God has given each of us some abilities. Some special abilities. May special ka. Sapagkat hindi lahat ng tao magaling kumanta. Hindi lahat ng tao magaling sumayaw, 'di ba? So every one of us ay may special talent. Kagaya nga po ng sinasabi ko nung nakaraan, ang ating thumb mark, 'di ba po, o ang mga fingerprints natin ay iba-iba po 'yan. Even billions of billions ng tao sa mundong 'to, iba-iba po ang ating fingerprint. So, kailangan lang po natin malaman ano ba yung special talent mo, ano ba yung special abilities mo. Because ang sabi dito, be sure to help each other of your abilities, passing on to others God's many kinds of blessing. Grabe. Yung mga blessings sa ng Lord, wag mo sarilin yan. Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi yung greediness. Ang gusto ng Panginoon, tayo yung mapagbigay. Open ang arms natin, open ang mga palad natin sa blessing ng Panginoon, sa pagtulong sa ating kapwa. Kaya nga po, kung tayong lahat po ng mga mananampalataya ay nagtutulungan, 'di ba napakaganda? Napakaganda sa mata ng Diyos, lahat tayo nagmamahalan, lahat tayo nagtutulungan, walang nangangailangan sa atin. So God gave our talents to help each other. Yan, kaya nga po kailangan natin ng small group, kailangan natin ng local church. A lot of people thought that in heaven we will just sing to the Lord. Akala na maraming tao, mga Kristiyano o sino man, akala na pagpunta mo ng heaven, wala ka ng gagawin, heaven na kasi, 'di ba? Kakanta ka na lang do'n. No, no. Can you imagine that is for eternity? Na gagawin mo lang kumanta, 'di ba, matulog, mag-enjoy ka lang doon sa table ng Panginoon kundi kumain, kumain, kumain. No, boring 'yun, 'di ba? Nakaka-bore 'yun. Imagine mo gawin mo na lang yung nandun ka lang sa bahay ni kuya. Imagine mo na ilang buwan ka dun, ilang araw ka dun. 'Di ba bagot na bagot ang mga nandun sa loob ng bahay ng walang labasan. Nung panahon ng pandemya hindi tayo makalabas. Ano nangyari sa mga tao? 'Di ba nagkaroon sila ng anxiety, nagkaroon sila ng depression, because we are not created to be left alone. To be, walang ginagawa sa mundong 'to, hindi tayo productive. Lahat tayo ginawa ng Diyos to be productive. So, nakaka-bore 'yun. Ano ba dapat natin gawin? In heaven, there are things na gagawin natin. We will love God and serve God. Paglilingkuran natin ng Diyos, mamahalin natin ng Diyos. Hindi lang 'yun, yung mga kapwa na natin sa heaven, tayo rin po magmamahalan sa isa't isa at tayo ay maglilingkod sa isa't isa. So, nandito tayo sa mundong ito, practice lang po 'to. If we are not doing the right thing right now, dito sa mundong ito, I'm sorry to say, maninibago ka pagdating sa heaven. 'Di ba? Hindi lang tayo aawit dun, hindi lang tayo sasamba sa Panginoon, kundi mamahalin natin ang Diyos, mamahalin natin ang kapwa natin, paglilingkuran natin ang Diyos, paglilingkuran natin yung kapwa natin. And that is for eternity. Can you imagine? Hindi lang isang buwan 'to, hindi lang isang 6 months 'to. Brothers and sisters, this is eternity. So ayokong mabagot ka. And lastly, ang gusto ng Panginoon hindi lang tayo ay, mag-serve sa Kanya, gusto rin ng Panginoon tayo ay magkaroon din ng misyon sa buhay.
Ginawa tayo ng Panginoon para sa misyon. Ano ba yung misyon natin? Kagaya ng Panginoong Hesus, meron siyang misyon. Ano sabi niya dito sa John 17:18? Jesus, sabi dito, in the same way that you gave me a mission in the world. Ano ba yung mission niya? Di ba? Pinadala siya ng Ama, ng Heavenly Father dito sa lupa because for a single mission, I gave the mission to the world. Ano ba yung mission niya? Iligtas ang kaluluwa. Di ba? To seek and to find the lost. Yun ang mission ni Jesus Christ dito kaya siya bumaba. Hanapin ang mga nawawala at sila ay magkaroon ng kaligtasan. Ang lahat ng nakatagpo kay Kristo ay hindi po siya maliligaw ng muli. In Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Sabi po diyan, ngayon kung hindi mo nakikita ano yung purpose mo, ay mapapahamak ka lang. Kaya mauubos ang lakas mo, mauubos yung talent mo, mauubos lahat yan. Hindi mo madadala yan sa kabilang buhay. Kaso yun nga, na-waste lang yung time mo, na-waste lang yung energy mo dito sa kawalan. Pero pag nakita mo ngayon na may planong Panginoon sa'yo, may vision ka, may purpose ka, may trabaho ka para sa Panginoon, hindi ka mapapahamak. In Proverbs 8:32 sabi dito, those who embrace my ways are most blessed. Lahat daw po ng mga niyakap itong misyon ng Panginoon, itong purpose ng Panginoon, blessed ka. Dito pa lang sa lupa, blessed ka na. What more pag sa heaven pa? Ang sabi doon ng Panginoon, makakarinig ka na, well done, good and faithful servant. Kasi ginawa mo yung dapat mong gawin ayon sa kanyang kalooban. So our mission bilang mga Christians, bibigyan ko kayo ng 4 para to summarize everything. To help people find their way back to God. That is number 1. I-help natin ang mga tao bumalik sa Diyos. Kasi po, masyado tayong busy na eh. Busy na tayo. Dati po, tumigil ang mundo ng panahon ng pandemic. Walang makapagtrabaho, walang makabili sa mga ganito, ganyan. Nakarestrict tayo lahat sa bahay. Nagkaroon tayo ng steady lang tayo. Hindi tayo busy. Pero ngayon, busy na naman tayong lahat. Pero gusto ng Panginoon ibalik sa dati. Gusto ng Panginoon, mahanapin natin siya. Matthew 6:33, unahin ng Panginoon ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Ang pangalawa po ng mission po natin, to help people start up their new life in Christ. Pag nakita natin, natulungan natin sila bumalik kay Christ, wag po natin silang iiwan. Tulungan pa natin sila sa kanilang buhay kay Kristo. Kaya nga po natin itong inaaraw-araw para po, araw-araw din po tayo magkaroon ng kakainin sa spiritual po natin na kung saan ito po yung ating lakad sa Panginoon. Ang pangatlo po na mission natin, to help them bring back life back in order. Bakit po? Kasi nga po pag walang kaayusan, ulitin ko po to help them bring life back to order. Bakit po? Kasi nga, ang mga tao ngayon, may kanya-kanyang gusto sa buhay. Walang isang direksyon. Ano nga ba yung direksyon? Ito nga po yung pinag-aralan natin. Yung 5 bagay na yan. Ang direksyon natin ay sa Diyos lamang. Sapagkat dito sa mundong to, temporal lang po tayo. Meron tayong eternity sa heaven. Eternity dito, sama-sama lahat ng tao. So, kailangan natin magkaroon ng order according to God's will. And lastly, to help people to do Jesus' mission. Ikot lang po. Sila din tuturuan natin sila paano nila gagawin yung gusto ng Panginoon. Because when Jesus na-ascend sa heaven po, nagbigay siya ng mission sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga disciples. So inuulit lang ng Panginoon to sa generation natin ngayon na para ay tuloy-tuloy kasi mabilis po mamultiply ang mga tao, mabilis kayong dumami sa buong mundo. Gusto ng Panginoon, ganun din ang multiplication ng mga mananampalataya to seek and find the lost. Di ba po? At tayo magkaroon ng direction, karoon ng purpose sa ating pong buhay. At tayo po magsama-sama sa langit. Dito pa lang mararanasan na natin ang heaven because we love God and we love other people. Amen? I hope meron po kayong natutunan sa ating po mga 3 araw po na series about the purpose of life. At ito po ay I hope na makatulong po sa inyong pananampalataya at makita nyo yung reason hindi lang po tayo para tumanda po dito, magtrabaho, mag-ubos ng lakas at ng buhay po natin. Napakasaya po na ang buhay po natin ay nasa Diyos. Amen. So, I hope sa ating pong susunod, bukas po, patuloy po kayong sumubaybay. Patuloy po ninyong i-share, i-like, i-follow po itong mga vlogs po natin so that we can help a lot of people po na nangangailangan po ng Word of God. Amen? So let's pray. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, once again sa inyo pong ginagawa sa aming buhay. Help us, Lord God, to do
Lord God, ito pong tinuro po ninyo. Hindi lang namin marinig itong purpose namin kung hindi maisagawa po namin ito, Panginoon. Mahalin ka namin na maging part kami, Lord God, ng local church. Magawa namin, Panginoon, yung mission namin sa mundong ito na hindi lamang po kami matatanda, uubusin ng lakas namin para po iiwan din namin sa susunod, Panginoon. Gusto namin, Lord God, pag may ginawa kami dito sa lupa, may legacy kami, Lord God, hanggang doon sa kalangitan, Panginoon, sa susunod naming buhay for eternity, O God. Kaya po, Lord, thank you once again because you love us so much, Lord God, you gave Jesus Christ for us. Kaya po, pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay nito, maranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you and have a good Wednesday po.